The law of faith, debunk. Ide-debunk natin yung tinuro ko sa inyo nun. Na may tinuro ko sa inyo dati na yung the law of faith. Actually, naituro ko to way back 2023 pa. Just review our YouTube channel. Yung mga live dun, guys, nandun yun. Nandun yun. So, what's up? Let's start. What is the law of faith? Pag sinabing law of faith, there's a law of faith. Okay, basahin natin yung pinagkuhanan ko ng verse niya. Ang law of faith po ba ay biblical? Of course, yes, biblical. Pero mali yung pagkaunawa natin sa law of faith. Pero biblical ang law of faith. Saan ba nakasulat yun? Sa Romans chapter 5, verse 27, I think. Okay, sabi rito, no? Romans chapter 3, verse 27, I told you since to 2023, where is boasting then? It is excluded by the law of works na by the law of faith. So, mga kapatid, rightly divide the scripture. Of course, New Testament to sa ating mga Christian. So, wala nang question. There's no need to divide the scripture to tell you the truth. Ito ay kasi nakasulat. Sabi kasi dito, no, sa Tagalog, kaya nga nasaan ang pagmamalaki. Ito ay hindi kasama sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa, hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga lang, problema, nung kinote ko to sa inyo, hindi ko tinignan yung context. Okay? So mamaya, balikan natin yan, guys, kasi meron muna akong dapat explain. Pero pinapakita ko lang sa inyo na ang law of faith is biblical. Biblical, okay. Ang problema lang kasi, biblical ko nga tinuro yun, meron akong mali dun eh. At yun yung papakita ko sa inyong mali. Pero bago ang lahat, mga kapatid, palalahanan ko muna kayo So ano ba pinaguhugutan ng turo natin? Kasi ang topic po natin ay yung relasyon sa Diyos. Okay, ang tunay na relasyon kasi sa Diyos ang pinag-uusapan kasi natin dito. Okay, relasyon sa Diyos to. Walang kinalaman to sa relasyon sa tao Kasi ang Diyos at ang tao, yun ang doon nak-focus si Kristo eh. Okay? Okay. So naniniwala po ba tayo na karaming Kristiyano ngayon ay sablay sa relasyon sa Diyos? Bakit? Kasi they are not rightly dividing the scripture. Kapag hindi ka marunong mag-divide ng scripture, maliligaw ka. Kaya wrong application. Okay? Wrong application. Guys, tinuturo ko na ito noon pa, di ba? Review nga tayo para ma-refresh tayo. No? Study to show thyself approved unto God by rightly dividing the word of truth. Hindi po kasi lahat ng sinasabi sa Bible ay tayong kinakausap. Hindi lahat ina-apply sa atin. Okay? Pag sinabing rightly divide, ito ay orthotomeo, means to dissect. Dinadissect po natin dapat yung Bible. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo laging kausap dyan. Correctly and rightly divide. Pag sinabing dissect, para nung ginagawa natin nung high school, nanguhuli kami ng palaka, tapos dinadissect namin. Tinatanggal namin yung puso, tinatanggal namin yung bituka, tinatanggal namin yung mata, tinatanggal namin yung puwet, tinatanggal namin kung ano yung mga pinagtatanggal namin, pinag-aaralan namin. That is dissecting. So the scripture as the same way, pareho din, di ba? Okay. So in what case should we divide the word of truth? Ang rightly dividing the scripture ay inaalam mo muna sa isang talata kung sino bang sumulat o sino nagsasalita. Para kanino ba sinulat o sino kausap? Okay? Ito ba ay para sa mga Hudyo, para sa mga sinaunang Kristiyano, o para sa mga Hentil? So anong panahon ba ito sinulat? Yan po ang dapat na pag-aaral po natin. Hindi tayo apply ng apply. Lalo na kung ang issue ay pinag-uusapan, relasyon sa Diyos. Guys, relasyon sa Diyos ang pinag-uusapan natin We divide the scripture kapag relasyon sa Diyos, lalo na kung kaligtasan. Pero yung mga doctrinal beliefs, no need to, kailangan mo pasahin, paniwalaan yung sinasabi mismo ng 66 books na Bible na yan. Pero if we divide the scripture kapag relasyon sa Diyos, usapan natin, usapang relasyon sa Diyos Di ba? So we must understand that the Bible is a Jewish book. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 32, give none offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God. Okay? So, kailan to? Noon to. Dispensation pa noon pa. Nung unang early church.
Pero ngayon kasi, no, hindi na masyado natin na big deal yan kasi nasa panahon na tayo ng Kristiyano. Pero if you carefully, rightly divide the scripture, naintindihan din natin na may mga different group of people na kinakausap po kasi ho dyan na pagdating sa relasyon sa Diyos, iba. Okay? Ito, kapag relasyon o usapang relasyon, kapag salvation na o relasyon lang, magdi-divide tayo ng scripture. Huwag natin gayahin yung mga mid-acts, mga hyper-dispensationalists. Pati yung John 3:16 daw, hindi raw sa atin. Tsaka John 3:3. Biro mo, mahabang panahon ka naniwalang born again, tapos di ka pa pala born again. Ano ba yan? O, that is overly dividing. Pag sinabing rightly dividing, tama, sukat, maayos. Okay? Okay. So, common mistake sa mga nagtuturo sa Bible ngayon, hindi nila alam ang rightly dividing the scripture. Hindi sila aware na ang Bible ay sinulat ng mga Hudyo at para i-address sa mga Hudyo. Okay? Hindi ina-apply ang proper hermeneutics din. Hermeneutics, yun ang problema eh. Pag sinabing hermen, proper explanation. Okay? At ang rules natin, dapat inaalam natin by context. Okay, 'di ba? 'Yun ang rule natin, 'di ba? Inaalam natin by context, inaalam natin, hindi yung basta-basta dadampot. Alamin mo rin kung bakit sinabi, kukunin mo yung meaning ng Bible, hindi yung ikaw yung magbibigay ng meaning. That is eisegesis. Ang exegesis, yung kinukuha mo mismo yung meaning. Hindi ka nagbibigay ng meaning, okay? Hindi nila pinag-aralan ang Bible na may mga dispensation. Pangatlo, guys, maliwanag sa Bible na may dispensation, tanggapin nyo ng katotohanan na may iba't ibang panahon, iba't iba yung dealing ng Diyos sa iba't ibang panahon. Ano ba ang dispensation theory? Sabi sa Hebrew chapter 1 verse 1 na ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa mga magulang na iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa magitan ng mga propeta. May iba't ibang panahon talaga. Sino nagsasalita dito? Isang Hebreo. Kanino to naka-address? Sa Hebreo. Kaya yung sinasabi rito na panahon ng mga magulang nila yung sila Abraham, o 'di ba? Iba't ibang paraan. Pero at least alam natin na may dispensation, iba-iba yung pangungusap ng Diyos sa umagitan ng mga propeta. Agaya nito, na Galatians 3 verse 23, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo ikinulong sa kautusan hanggang ang pananampalatayang ito ay kay Kristo nahayag. So meron palang dalawang dispensation. Old Testament age at saka church age. Okay? Ayan na. Malinaw yan na. Okay. Ganito kasi dapat tayo mag-aral ng Bible, hindi yung pabara-bara. Para ka nag-a-assemble ng Gundam nang walang manual. Ano ba yan? May manual lang mga hindi ko gumagamit ng manual. Paano yung Gundam mo, nasa puwet yung ulo? Tapos yung paano, nasa ulo? Di loko-loko, mali-mali na yung robot mo. Yung mga nakaka-relate dito, yung mga Gundam kit, kasi ako gumagawa ako nun. May manual, sumunod kayo sa manual. Okay? Proper hermeneutics kasi. Oh, law, works, grace. Pag sinabing grace, walang works. Walang galing sa'yo. Sa madaling salita, wala kang ambag. At ang pinag-uusapan natin dito, salvation, okay na tayo salvation eh. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pagpapala ng Diyos at saka yung pabor niya. Nung panahon ng law, kailangan mo magbigay, kailangan mo mag-ikapu, kailangan mong kailangan kang merong sabihin, kailangan mag-declare. That is law. Noong araw yun. Sa grace, wala ka nang sasabihin. Tinapos na ni Kristo, may bagong tipan ni. Di ba? Kasal ka na kay Kristo, di ka na kailangan mag-declare, lagi kayong kasal. Declare ka ng declare, nakasal ako kay Kristo, kasal ako. Para kang sira nun. Niloloko mo sarili mo. Pahirap lang, dagdag stress lang po yan, imbis na mabuhay tayo na may payapang isip. Mamaya paliwanag ko yan. Okay. Sabi sa John 1:17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Malinaw dyan, law, Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. Sabi, ang kautosan ni Moses ay sinulat ng mga propeta at may bisa hanggang sa pagdating ni Juan Tagabautismo. Buwat noon, ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang lahat ay nagpilit na makapasok dito. So yung kautosan din ni Moses, hindi na raw in-apply nung panahon ni John the Baptist kasi ang tinuturo na ni John the Baptist ay yung gospel of God's kingdom. That is the meaning of that verse, okay? That is the meaning of that verse.
So meron na sa law, Moses. Di ba? Dispensation yan. Kaya mga sinasabi ni Moses, yung Old Testament books, huwag kayong apply ng apply dyan. Huwag kayong kuha ng kuha dyan ng application. Pati Proverbs. Kuha kayo dyan pag yung ina-apply. Di tayo dapat dyan nakikinig. Kasi may bagong tipan eh. Dapat purong kay Pablo tayo makikinig pagdating sa pag-a-apply ng Christian living. Kaya nga Christian living eh. Christian living ba yun nasa Luka? John the Baptist, Jews, ang kanyang pinangaral na ay Gospel of God's Kingdom. Ganon din yun, paghahari ng Diyos sa magitan ni Kristo Jesus. Kaya lahat ng pinapangaral ni John the Baptist ay Gospel of God's Kingdom. Tandaan nyo, magkaiba po ang Gospel of God's Kingdom sa Gospel of Grace. Ang Gospel of God's Kingdom ay si Jesus pa rin. Kailangan nilang tanggapin ang si Kristo bilang kanilang hari. Ito pa masakit. Mateo chapter 15 verse 24, sumagot si Jesus sa mga naliligaw, natupa lamang ako ng sambayan ng Israel sinugo. Noong panahon na yon, si Jesus Christ, isinugo raw sa bansang Israel. Kaya lahat ng mga sinasabi ni Christ sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, pagdating do sa Christian or life application, lahat yun mga Hudyo. Huwag kang kukuha doon ng Christian living mo. Hindi tayo dapat kumukuha doon ng Christian living sa sinasabi ni Christ. Halimbawa, bigyan ko ng halimbawa. Sabi ni Christ, Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, makukuha mo pala yung pabor ng Diyos o yung pagpapala ng Diyos kung uunahin mo siya. Remember, kay Kristo yun. Sino kausap ni Kristo doon? Mga Hudyo. Ano pinapangaral ni Jesus Christ? Gospel of God's Kingdom. So meaning, sa mga Hudyo yun. Big sabihin, kung isa akong Hudyo, kailangan kong unahin ng Diyos, kailangan kong maghandog sa Diyos, kailangan kong magsimba, pumunta ng panambahan, magpista, sumunod sa Torah, para makuha ko yung pabor ng Diyos. That is the meaning of Christ. Law. Okay? Pero tayo mga Kristiyano, wala ka nang gagawin, wala ka nang sasabihin, ginawa na ni Kristo. Ang tanging gagawin mo lamang, manampalataya ka doon sa tipan niya, sa covenant niya. Yun ang pagkakaiba nung guys, rightly dividing the word of truth kasi tayo nakalimutan na natin to no? Sabi ni Kristo, no, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta, naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yung kundi upang tuparin. Ang tanong, tinupad ba ni Kristo? Ano ba hiningi ng kautusan? Kailangan mamatay para bayaran ng kasalanan. Pag nabayaran ng kasalanan mo, sunod-sunod yun. Maliligtas ka na. Tapos, bukas sa maliligtas ka na, banal ka na sa mata ng Diyos. Tapos pinagpalat, pinaburan ka na. At pinagaling ka na. O, yun ang ginawa ni Kristo. 5 yun. Okay? So, nung ginawa ni Kristo, tinupad ba niya? Ang sabi rito, no? Isa pa sinabi ni Kristo, no, isinugo ko ng Diyos ang kanyang anak, sinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Si Kristo nasa ilalim ng kautusan nung nabubuhay siya, nung nagmi-ministry siya. Yung mga nababasa nyo sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, pang yun, pinapaliwanag lang niya ang kautusan, kaya huwag kayong dampot ng Christian living doon. Kahit ako nga, nabudol dito Nagtuturo ako ng ganito nung araw, hindi ko alam. Yung pagiging full grace ko pala nung araw, mixture pala. Mamaya malalaman nyo kung bakit ako mixture nung araw. Upang palayain, nasa ilalim ng kautusan. So si Jesus Christ, andyan siya, Jews. Tinawag siya sa mga Hudyo, kaya mga sinasabi niya sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Pag sinabing pamumuhay o lifestyle, even your faith, the way we have faith, ganun din. Hudyo, pang-Hudyo. Old Testament pa rin yun. Remember ang sinabi ni Paul? Pag namatay ang testator, ipapatupad ang New Testament. Hindi pa namamatay si Kristo, kaya pa yung New Testament, hindi pa na nangyayari dito. Wala pang bagong tipan. Saan tayo depende? Dispensation nga Hindi pa nga namamatay si Kristo Ang usapan kapag namatay yung testator. Sabi sa Hebreo. Next. Mateo chapter 10 verse 5 to 6, ang 12 ito'y sinugo ni Jesus. Yung 12 disciples naman, saan sila tinawag nung panahon na yon? Sabi
Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil. Pinagbawalan ni Jesus na mangaral sila sa hentil o sa alimang-bayan na Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. So ibig sabihin mga kapatid, yung 12, si John, Peter, si Santiago, si Jude, si Mateo kasi, Mateo tax collector yun. Si Mark, hindi ko alam. Si Lucas, hentil yun, doktor yun. So we don't know. Mahalaga kasi dito, lahat sila, ingat kayo dyan. Huwag kayo mag-a-apply ng Christian living basta-basta sa kanila. Magsuri muna. Okay? Kasi they are in the gospel of God's kingdom. Pastor, mid-ax ka pala. Bahala ka mag-isip. Kung mid-ax ako, bahala ka. Aaral kami. Okay? I am pure dispensationalist, guys. Pinaka-accurate talaga, pinaka-safest form of study is pure dispensationalist. Kapag ang pastor nyo hindi dispensationalist, delikado yan, guys. May mixture yan. Gurado yan. Matik yan. Okay? Okay. Sabi rito, no, mayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So anong utos ni Kristo sa kanila at mga alagad? They are preaching God's kingdom or the gospel of God's kingdom. Ayan, no, gospel of God's kingdom. Kaya lahat, pati yung mga alagad, lahat sila nung panahon na yon at malamang yung mga sinasabi nila ay ang motivation, sila ay tinawag sa mga Christian Jews kadalasan ng kausap nila. Kasi tandaan po natin itong panahon na ito, nung una, ang Kristyanismo ay pinangaral sa mga Hudyo muna. Di ba? Okay. Tapos ito na si Christ. Bago siya mamatay, ito na oh. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at binigay iyon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayo ng lahat ng ito. Sapagkat ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang bagong tipan. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So, ibig sabihin mga kapatid, lahat ng mga nangyari in the past, mula nung bago malagutan ng hininga si Kristo hanggang sa kanyang kamatayan, yung bago siya mamatay, no, lahat ng iyong pabalik, yun ay dispensation ng Old Testament. At New Testament ito. Okay? Okay. Pastor Edwin, gaano ba katotoo na ang bagong tipan ay mahigpit? Teka lang ah. Ang linaw-linaw ng Bible na na kapag namatay yung testator, doon palang igagawad ang bagong tipan. Okay? Sabi rito, no? Kapag may testamento, kailangan mapatunayan patay na ang gumagawa nun. Di ba si Kristo, buhay pa siya nito, di ba? Pero initiate niya na ang bagong tipan. At ang tipan daw ay ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So yung finished work of Christ, ang bagong tipan. So ibig sabihin, ang finished work of Christ ay nasa bagong tipan. May tipan. Tipan yun. Pag sinabing tipan, tipan. Kailan ang tipan? Ang tipan ba araw-araw? Pakisagot nga mga kapatid dito no, sa Google Meet. Ang tipan po ba kagaya ng kasal, dapat araw-araw kinakasal, guys, para mapatunay sila kasal? Sige nga, guys, salita kayo. Isang beses lang. Hindi po, Pastor. Minsan Isang lang beses lang po. nangyayari. Once lang po. Isang beses lang. Isang beses. Once lang po, once lang po. Isang beses lang, Pastor. Isang beses lang po, Pastor. Isang beses lang po, Pastor. One. O yan, guys, hindi ako may sabi niyan, kayo may sabi niyan. So, ibig sabihin, ang tipan, o kagaya ng isang kasal, ang isang testament, isang beses lang. Okay? Kapag umarap ka sa korte, yung sinumpaan mo ron, isang beses din yun. Yung ginawa ni Kristo, isang beses din lang. Tapos effective na yung tipan. Okay? Lahat ng nasa ilalim ng bagong tipan, effective na sa iyo yun. Kaya hindi mo na kailangan magdeklara araw-araw para paalalahan mo yung sarili mo sa tipan. Nakatipan nga eh. Okay? O dito pala, nadedebunk na natin yung law of faith, di ba? Ng mga tinuro ko nun. Okay. Konti pa. Tutunawin natin yung law of faith na yan. Tutunawin ng salita ng Diyos yan. Ngayon, dako na tayo sa bagong tipan.
Sino ba nagturo ng bagong tipan? Kanino ba tayo dapat makinig pag bagong tipan? Sa mga alagad ba? Si Kristo wala na nasa't langit na, di ba? Kanina tayo makikinig. Ang sabi dito, no, sa halip, kinilala nila ako yung pinili ng Diyos na mangaral sa magandang balita sa mga hentil. Tulad naman ni Pedro na pinili naman ng mangaral na magandang balita sa mga Hudyo. Pareho silang good news. Pareho silang New Testament gospel. Pero alam naman natin na nung una, si Pedro pinapangaral ang gospel of God's kingdom mula doon sa Acts chapter 2. Pero yung kalagitnaan ng Acts, si Pedro din naman ang nagturo ng gospel of God's grace o gospel of grace. Pareho na. Pinagpatuloy lang ni Pablo. Kaya hindi po talaga si Pablo ang nagturo ng gospel of grace nung una, kundi si Pedro mismo. Actually, siya nga una nangaral kay Cornelio, di ba? Kung naalala nyo. Yun po yung istorya po ng pangyayari ng gospel sa atin. Okay? Ito yung una niyang gospel. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo taligdan ng inyong mga kasalanan, magpabautismo. So nung una, ano daw dapat nang gawin daw nila para mapunta sa kanila ang banal na spirito? Kailangan nilang pagsisihan o repent kung may halong bautismo. Sino ba kasi kausap nila? Mga Hudyo, kaya may bautismo. Upang kayo patawarin at ipagkaloob ang banal na spirito. Pero pagdating kay Paul, once na kay Kristo ka na, ay nasa yun ang banal na spirito. Pero nung sinasabi to ni Pedro, kailangan daw meron pang bautismo. Okay? Okay. Ayoko natin i-discuss yan. Alam na natin yan. So, tingnan nyo na lang po yung aking mga nakaraang video, no? Okay. Sabi ni Pedro, no? Sumampalataya tayo at naligtas sa magitan ng biyaya ng Panginoong Yesus. Naging pure grace na siya, pure grace. Napunta na sa biyaya si Pedro. Okay? Well, dito na papasok si Apostol Pablo. Sabi rito, no, tinawag siya ng Panginoon, tumayo ka, magpakita ako sa iyo upang ikaw ay isugo. Nung sinugo daw ni Jesus, si Pablo, sabi dito, sa magitan ng pananampalataya nila sa akin, sila patatawarin ng kanilang kasalanan at sila mapapabilang sa mga taong pinaging banal. So, finished work of Christ na naman to, no? Pag nanampalataya daw sila kay Kristo, ay sila ay mapapatawad sa kasalanan. Same way na sinabi niya ng bagong tipan. Di ba? Ito ang bagong tipan. Ang pagbubo ng aking dugo ay mapapatawad ang kanilang kasalanan. So ito pareho, kaya ito talaga yung bagong tipan. Sa madaling salita, ang bagong tipan ay inihayag kay Pablo mula kay Kristo. Si Kristo pa rin ang tagapagligtas, si Kristo pa rin ang bagong tipan. Messenger lang si Pablo, guys. Hindi si Pablo ang tagapagligtas. Hindi kagaya ng tinuturo ng ibang sobra namang ewan ko. Okay. Okay. Sabi ni Pablo, I ever consider my life worth nothing to me if only may finish the race and complete the task of the Lord Jesus has given me. The task, the gospel of God's grace. Ito na, God's grace. Si Paul to the Gentiles, siya? Gospel of God's grace. Dapat tingin tayo sa sinasabi ni Paul, hindi Mateo, Marcos, Lucas at Juan, Proverbs, Deuteronomy, Zechariah, kung saan sa tayo kumukuha. New Testament tayo, guys. Dapat bagong tipan. Yun ang pure grace. Sinabi ni Pablo, according to glorious gospel, the blessed God which was committed to my trust, pinagkatiwala doon ng Panginoon sa kanya yung glorious gospel na yan sa mga hentil. Sinabi riyan ni Pablo, my gospel, puro my gospel. Hindi niya sinasabing kanyang gospel, kundi he take ownership sa gospel na yun. Ang gospel ay hindi galing kay Pablo, kundi kay Kristo. Pinapahayag lang niya. Ibig sabihin, sa akin kayo makinig. Sa akin kayo makinig. Ito yung gospel na binigay ng Panginoon sa akin. Ito yung gospel ko. Yan yung mga verse, guys, ha? Yan ang mga verse. Okay. So, si Paul, Gentiles, gospel of God's grace. Mahirap ang sundin ang gospel na mula kay Pablo. Okay. Alam na natin to kaligtasan. Ito na tayo, ha? Balik tayo dito. Pure grace. Okay? Tanggalin ko nga ito mga to. Tanggalin ko to. Ito na naman ang ating sketch. Sabi ni Jesus Christ, nasa tipan daw yung finished work of Christ. Okay? Sabi ni Kristo, sapagkat ito ang aking dugo, pinagtitibay nito ang bagong tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So, ibig sabihin, yung New Covenant,
Nandun yung kapatawaran ng kasalanan. So, ito yun, no? Ito yun. Ito yung New Covenant at yung forgiveness of our sins. Kapag pinatawad ka na sa iyong kasalanan, ikaw ay maliligtas, save forever. At kapag ikaw ay save forever, sa mata ng Diyos, banal ka na. Wala ka nang dapat gawin para ikaw ay maging banal. Sa Diyos, banal ka na. Kaya nga lang, sa tao, hindi ka banal. Yun lang. Pero sa mata ng Diyos, ikay banal na. Okay? Binihisan ka na ng bagong pagkatao. 'Di ba? 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino man makipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao. Siya ay bago na. Kanino yun? Sa mata ng Diyos, wala na yung dati mong pagkatao, bago ka na. At sinabi rin din Pablo, yung Christ is in you, the hope of glory na sinasabi niya, ibig sabihin, sa mata ng Diyos, nakikita niya sa iyo yung kanyang anak. Kaya ikaw ay banal na sa mata ng Diyos. At kasyempre, kasama rito yung hindi lang yung eternal destiny mo, pati yung journey mo na highly favored and healed forever. Yun nga lang, maaaring pure grace ang tinuro ko sa inyo sa tatlong to. Ito, forgiven forever, holy forever, saved forever. Pero dito ako sumablay noon. Ayan, lalo na tong highly favored na to. Dito ako sumablay. Then I will show you bakit ako sumablay. Kasi ang tinuturo ko kasi nung araw ay yung law of faith. Dito papasok yung law of faith. Sabi ko kasi dati noon, we should live by faith and not by sight, di ba? Ngayon, yung mga sinabi ko noon, i-debunk natin. Lagi ko sinasabi noon na we should live by faith and not by sight. Ibig sabihin, mamuhay tayo sa pananampalataya. Manampalataya tayo araw-araw. We keep declaring that I am saved. Ako ay pinagaling na. Ako ay pinagpala na. Ako ay ligtas na. Ako ay pinatawad na. Which is looks good, guys. Looks good. Pero may perverted. Ang nangyayari, you are keep declaring, nakalimutan mo na may covenant ang Diyos sa'yo. Okay? May covenant ang Diyos sa'yo. Yun ang problema. At ide-debunk natin yung mga verse na binigay ko sa inyo ng araw, nagpapatunay na ang law of faith is true. There's a law of faith. At yung law of faith na pagkakaintindi ko noon ay kumukuha ako sa Old Testament din at sa sinabi ni Christ, which is yun ang mali ko noon. Hindi pala yun. Mali pala yung pagkakaintindi ko sa law of faith. Okay? Nagkamali ako doon, guys. Ngayon, ituwid natin. Yung pinagmamalaki kong verse dati, kailangan mabuhay kayo sa pananampalataya. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, ito yun, no? We should live, sabi ko nang dati, we should live by faith and not by sight. Dapat ninyong, yun, no? Sapagkat mamuhay tayo, batay sa pananampalataya sa Panginoon, hindi batay sa mga nakikita. Ang problema, nag-cherry pick ako ng verse, nabudol ako ng cherry picking verse. Yung daput-daput verse, hindi ko inalam yung context. Okay. Kung babasahin nyo mga kapatid, do your own research, guys. Do your own research. Yung 2 Corinthians 5:7, hindi po ito tumutukoy sa Christian living. Hindi po ito tumutukoy sa law of faith. Na mabuhay tayo sa pananampalataya. Kaya dapat, ano ba yung law of faith na tinuro ko? Diba? Sabi ko dati noon, we have the same measure of faith. But we have different measure of doubt. Yun yung tinuturo ko noon. Okay? So, ibig sabihin, pare-pare tayo ng pananampalataya, pero pag nagduda ka, yari ka. Nagduda ka eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong magdududa. Pag may sakit kayo, panalangin nyo, huwag kayong magduda. Kung hindi mapapagaling ang sakit nyo. That is exactly what I say, di ba? Na press pa to sa isip ko kasi tinuturo ko talaga to. Pangalawa, speak and declare your faith. Kapag nananampalataya ka, sabihin mo. Just say it. At yung mga verse ko noon ay sablay. Okay. Gaya nito, may papakita ako. Saan ako kumuha ng levels of faith? Sabi kasi, una sa Numbers. Ayan, Old Testament. Numbers 14:28. Kumuha ako dito.
Sabi rito, no? Sabihin nyo ninyo sa kanila, pinapasabi ko, habang akong si Yahweh, buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Kaya nga tinuro ko pa nga sa inyo dati yung Kotodama, ng mga Hapon, naniniwala sila dun eh, na yung kapangyarihan ng dila ho natin. Kung ano sinabi mo, anong nangyayari sa'yo? Kaya pag sinabi mo nga nagninegosyo ka, nagsabi mo na visit tong araw na to, visit talaga ang buhay mo, mangyayari. Sinabi mo yun eh. Diba? Kaya nga lang, na-realize ko na nagmukha yata akong law. Kasi ito ay sa mga Hudyo naman talaga. Kasi tinan nyo, no, sino bang kausap dito? Atras tayo ng verse. Verse 26. Sinabi kina Moses at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin kayo sa mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin, kailan pa ba kayo tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila, ito pala yung context. Pinasabi ko, pinapasabi ng panahon nila Moses, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto sabihin ninyo. Kasi they are under the law. Kaya may law. Kasi Hudyo. Ba't may i-apply sa Christianity yan? Sa pure grace, sasalagin niya ng pure grace. Sa pure grace, kapag ang ikaw ay highly favored na at kasama to sa tipan, kapag ang tipan ay isang beses lang nangyari, pangako ng Diyos yan, kasama sa tipan yun, ibig sabihin mga kapatid, makapagsalita ka man ng masama o hindi, pagpapalain ka pa rin. Inuulit ko, makapagsalita ka ng masama o hindi, pagpapalain ka pa rin. Dahil covenant yun eh. Pinakasalan ka ni Kristo, tinanggap na ni Kristo yung kahinaan mo. Kahinaan mo magsalita ng negatibo, kasama sa pinakasalan niya yun. Kasi tao tayo guys, alam ng Diyos, alam din ni Kristo, kasi alam niya na hindi ka papasado sa araw-araw mong pananampalataya na kailangan na mag-ingat ka sa iyong mga sinasabi, alam niya. So ano yun? Old Testament yun. Pastor Edwin, Old Testament yun, tama ako. Yung kontra ng kontra si Kambing. Perverted ka, Pastor. Oo nga. Kaya nga ako humingi ng sorry sa inyo. I'm so sorry, guys. Sorry na po. Sorry. Ha? Sorry po. Ako yung pastor na marunong mag-sorry, guys. I'm sorry pag ako'y malinturo, sorry. Pero yung speculation ng rapture, tama ako doon. Sorry. Okay? Panoorin niyo yung video, pinaliwanag ko na ron. Pero eto, perverted to eh. Sorry. I'm so sorry, guys. Actually, kaya ako tinuturo para humingi ako ng tawad sa inyo. At i-upload ko to sa YouTube. This is my personal recant. I recant my faith. Pinabubulaanan ko na po itong faith na to. Kasi, ibig sabihin guys, hindi tayo perpekto. Ngayon, kung ang paniniwala mo, nawawala ang pagpapala ng Diyos sa iyo dahil may sinabi kang hindi maganda, mangyayari nga sa iyo yun. At ganun ang nangyari sa akin guys. Paniniwala ko yun. Sa ako nagkukwento sa inyo yung mga personal ko. Alam nyo guys, sa totoo lang, sumula nung napunta ako sa Pure Grace, lalo kaming pinagpala ng Diyos talaga. Grabe ang biyaya ng Diyos sa amin kumpara nung nasa full grace pa lang ako. Grabe yung pabor, grabe. Tapos hindi na ako nagsasalita ng kung ano-ano. Nagtitiwala lang ako, Lord, I believe na mahal mo ko, kasal tayo. So I believe, Lord, na all things that work together for good. At saka yung Romans 8:28, guys, si Pablo may sabi nito sasalagin siya ng ng all things that work together for good, na lahat pala nangyayari sa atin mga kapatid, sa pangit man o hindi, kalooban ng Diyos yun. Halimbawa, namatayan ka ng mahal sa buhay, hindi yun dahil sa sa nawalan ka ng pananampalataya. Nangyari yun kasi kalooban talaga ng Diyos yun. Kahit anong pray mo dyan, kahit anong declare mo dyan, kahit anong speak life mo dyan, kung kalooban ng Diyos sa mamamatay, wala ka na magagawa. Kasi hindi mo kasi naiintindihan na ito yung verse, all things that work together for good. Sabi dito, and we know that all things that work together for good to those who love God. Yung mga nagmamahal daw sa Diyos, nakatakda na pala na pabuti ng pabuti ang buhay mo.
Kaya wag kang mag-guilty kung hindi ka ngayon, hindi ka nakapag-pray, hindi ka nakapag-declare ngayong araw. Pastor Edwin, kailangan pa ba mag-declare? Bahala ka. Pero ako sa experience ko, mag-declare man ako o hindi, tuloy-tuloy ang biyaya sa amin. Parang pagbibigay lang yan, guys. Magbigay kayo sa pastor o hindi, pagpapalain pa rin kayo ng Diyos. Mag-offering kayo sa simbahan o hindi, pagpapalain pa rin kayo ng Diyos. Kapag ang pastor nagtuturo na kapag hindi kayo nagbigay, hindi kayo pagpapalain, that is perverted gospel. Okay? Ayan, no? All things that work together for good to those who love God. To them who are called according to His purpose. Alam niyo itong purpose na to, guys? May synonym yan kung titingnan niyo sa Greek. Ibig sabihin, ang sinasabi ng verse na to, lahat ng mga nangyayari daw sa buhay natin ay nagkakalakip-lakip, ikabubuti daw natin. Okay? Ikabubuti pa ho natin yun. Wala ka sa wilderness, kaya kalokohan yun yung sasabi na pastor, nasa wilderness ka pa, ika anak. There's no wilderness in Christian life because we are more than conqueror. That is biblical. Ang mga Hudyo, nung panahon ng mga Israel, sila yung nasa wilderness lagi kasi ayaw nilang sumunod. Pero tayo mga nasa bagong tipan, wala nang wilderness sa atin. Akala mo lang yun kasi hindi mo naiintindihan tong Romans 8:28 na ang lahat ng nangyayari sa iyo ay plano ng Diyos. Kung meron ka mang bagong coaching ngayon, nai-enjoy mo mag-travel, kung nai-enjoy mo yung mga pagkain masasarap, plano ng Diyos yan sa iyo. Hindi yan dahil sa bunga ng pananampalataya mo araw-araw, hindi yan dahil sa bunga ng iyong mga sinasabi, sa kakadeclare, hindi, nakatakda na yan. Bakit? Kasi ang Diyos, hindi naman siya kasi subject ng time . Iba yung time natin sa time ng Diyos. Siya ang lumikha ng time. Kaya nung nagdeklara ang langit na ang sino man ang palataya kay Kristo ay charito na, ay karito na, karito ka na, charito ka na. Bakit? Declare ka na lagi ikaw ay charito. Pinagpala ka na, ba't ka pa declare ng declare? Magtiwala ka doon sa covenant, hindi doon sa sinasabi mo. Yun lang yun. Pag nagtiwala ka sa covenant, yun ang pure grace. Purong biyaya kasi yung covenant ay purong biyaya. Walang galing sa iyo. Yung covenant na yan, usapan niya ng Diyos Ama at Anak na ang sino man dumanampalataya at makipag-isa kay Kristo ay pinagpala na, pinaburan na. Pag sinabing pinagpala at pinaburan, aayusin ng Diyos ang magulo mong buhay nung wala ka pa kay Kristo, paayos ng paayos ang buhay natin. Kaya dapat mga kapatid, mag-repent na tayo. Maging optimistic na tayo, guys. Hindi ka lang nakapagsalita ng magic word, walang mangyayaring guys, that's not true. That is perverted gospel. Perverted gospel. Kaya perverted gospel ako noong 2023. Perverted gospel ako noong 2024. Perverted gospel ako 2025 hanggang kailan? Noong July. Ngayon lang ako na pure grace. Kaya nga lang, ngayon ko lang to natuturo sa inyo. Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Okay, ano pa ba yung mga verse ko nung araw na sinasabi kong totoo yung law of faith? Sabi ko dati speak life. Faith speaks and you will have to say. Tapos Deuteronomy chapter 30, ito yung mga inaano ko na. Deuteronomy. Una pa lang, Deuteronomy, Old Testament na . Tingnan nyo na, kita nyo na. Pero ito yung basehan ng aking law of faith . Saksi ko ang langit at ang lupa nang ngayon inilahad ko sa inyong buhay at kamatayan. At ang pagpapala at sumpa, kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay. So ibig sabihin guys, saksi daw ng Diyos ang langit at lupa nang kayo inilahad ko ang buhay at kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kung babasahin po natin to sa King James, I call heaven and earth to record this day against you and have set before your life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both of you thy seed may live. So choose life. Speak life. What I tried to say last 2 years ago. Nasa inyong mga bibig ang buhay at kamatayan. Kayo ang magdedeklara. That is my teaching. Una, mali si Pastor Edwin.
Sino kausap na naman dito? Ayun ang problema. Hudyo. Guys, Deuteronomy, Hudyo to eh. Basahin nyo na lang by context. Walang Christian living dito. So, ibig sabihin, Pastor Edwin, pag hindi na ako nagsalita ng choose life, ay pwede na. Paano ko sabihin sa inyong pwede kayong pagpalain ng Diyos? Bakit? Babalik na naman tayo sa covenant nito eh. Ang sabi nga, di ba? Tingnan nyo tayo, past tense tayo ng past tense, pero tayo nabubuhay ng hindi past tense eh. Puro tayo future tense pa rin eh. Ay, hindi ako pagpapalain, kailangan magsalita ako ng ganito. No, tingnan nyo sabi kasi sa Ephesians chapter 1 verse 6, pag sinabing charito, guys, past tense yun. Ay, naka-eros tense eh. Pag eros tense, dineclare noon at continue pa rin ang nangyayari ngayon. Charito ka pa rin hanggang ngayon. He made us accepted, karito, di ba? So, ano ibig sabihin ng karito? Special honor, highly favored. Guys, pag sinabing special honor, highly favored, ibig sabihin mga kapatid, nakatakda na pala tayo na paboran ng Diyos sa lahat ng bagay. Hindi mo pwedeng limitahan ng Diyos. Ibig sabihin, Pastor Edwin, kaya niyang ibigay sa akin ng lahat. Pwede. 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 Huwag natin limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Pag sinabing yaman, mayaman. Huwag niyong spiritual lang mayaman. Dahil si Kristo, nung naghirap siya, literal yun. Kaya kung literal na mayaman, sabihin kayamanan din ay bibigyan ng Diyos sa atin. Pastor, di wag na ako manalangin. Di wag ka manalangin. Pag hindi ka nanalangin, ibig sabihin nun, pagpapalain ka pa rin na kay Kristo ka na eh. Pastor Edwin, kulto ka, ayaw mo kaming turuan manalangin. Tandaan niyo mga kapatid, nakatakda na kasi. Di ba niyo ba naiintindihan? Ngayon, Pastor, ibig sabihin, di ka naman nanalangin. Pwede ka manalangin, hingin mo sa Diyos for your peace of mind. Pero kasi linaw na dito, charito ka ni. Tapos nakalagay pa sa Romans chapter 8, ito yung special weapon ng pure grace eh. Romans chapter 8, verse 28, na ang lahat daw na nangyayari daw sa atin ay nakatakda na. Na mapasama, hindi, mapabuti. Alam natin lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Ito yung Christian living, guys. And we know all things that work together for good to them that love God, to them that who are called according to His purpose. Kaya ang pure grace ay mapagpalaya. Ang tunay na gospel talaga ay mapagpalaya. Kapag ang turo ay hinahaluan ng dapat na may manggaling sa iyo, salita man yan o gawa, that is not grace. That is still works. Kapag works, perverted gospel. Alam niyo kung bakit pagpapalain pa rin kayo ng Diyos? Manalangin kayo o hindi? Magdeklara kayo o hindi? Bakit? Ito, nasa isang verse na lang. And we know that all things that work together for good to those who love the Lord, to them who are called. Ibig sabihin, kontrolado ng Diyos ang buhay mo. Sumula nung nanampalataya ka, sumula nung nakipagtipan ka kay Kristo, o in other words, spiritually you are married with Christ. If you are spiritually married, Diyos ko, mahal na mahal ka ni Kristo noon. Hindi ka niya pababayaan. Siyempre, ipoprovide niya lahat ng gusto mo, pati pangangailangan mo, pati nga gusto mo eh. Ako nga, naranasan kong abusuhin yung abusuhin yung pera ko. Eto, marami masasaktan dito eh. Kung ang kasalanan ay pwedeng abusuhin dahil when sin abound, grace abound, pati financially, naranasan ko, minsan inabuso ko yung pera ko. Pero hindi kami nagkulang ng Diyos. Pero guys, hindi kami mayaman ha. Nabubuhay lang kami sa biyaya. Hindi kami nabubuhay sa pananampalataya, nabubuhay kami sa biyaya. Kaya ang tinataas ko dito, yung gawa ni Kristo talaga, na dapat yun din sa inyo. Sa bagay, iba dito pinagpapala na mas lalo kayong pagpapalain kapag pure grace. Malaking bonus yun. Payapa na buhay mo, pinagpala ka pa. Eto guys, try nyo. Isang buwan, subukan nyo. Subukan nyo. Panampalatayanan nyo na ako ay kasal kay Kristo, mahal ako ni Kristo, ipoprovide niya ang lahat ng aking pangangailangan kasi lahat yon ay nasa kasal, nasa covenant.
Bakit ako confident? Ayan oh, Romans 8:28, nakaplano na oh. Ano pa yung mga pinagsasabi mo? Pastor Edwin, ibig sabihin, hindi na ako magde-declare. Bahala ka. Basta ako, nagsabi lang ako ng totoo, bahala na kayo. Apply nyo o hindi. Ganito lang yan eh. Parang tinanong mo ako na, Pastor Edwin, ibig sabihin, hindi na ako hingi ng tawad sa Diyos araw-araw. Ganun ang level nun. Nananampalataya kang, pinatawad ka na. Tapos hingi ka pa ng hingi ng tawad sa Diyos araw-araw. O parang ganun din yun. Nanampalataya ka, ni kay Charito na. Bakit salita ka pa ng salita ng para mag-invite ka ng kapangyarihan ng Diyos sa'yo? Bakit? Wala rin pagkakaiba din dun yun. Ang problema kasi, hindi ko natutukan to, itong journey, guys, hustler tayo dito eh. Magaling talaga, ito talaga, na-master natin tong tatlo na to eh. Na ikaw ay naligtas, banal, pinatawad. Pero ito, journey, sablay tayo dito, guys. Guys, highly favored pa lang to ha. Yung healing, may sablay tayo dito. Pero nandito pa lang tayo sa favored din, nandito pa lang tayo. Kaya dapat mga kapatid, yung pananampalataya natin na tayo pinagpala ng Diyos o pinaburan ng Diyos, ilagay nyo sa covenant yan. Kasama sa covenant yan eh. Kasama to. At yung covenant na to, guys, ito, ay once, minsan lang. So, ibig sabihin, Pastor Edwin, hindi kami mananampalataya. Manampalataya kayo sa covenant. At ino-honor ng Diyos yun once. Kaya ang pananampalataya talaga ay sa panahon na nakipagtipan ka kay Kristo. Hindi araw-araw, nare-record mo ang sarili mo. Kami ni Kaisel, kinasal kami, isang beses lang. Kailan? June 12, 2016. Dineklara ng batas yun. Sa ano kami nagpakasal sa West, mga pulis yung mga ninong namin. Naniguro talaga ako eh. Kasi si Kaisel nung kinasal, 18 years old lang eh. Kasi ako, ilang taon. Mabuti naman meron ng parental consent. Kasi baka idemanda ako ng iba, siniguro talaga. Mga pulis, mga ninong ko, isa rito hepe ng Caloocan, isa hepe dun sa Navotas. Hanggang ngayon, they are existing. Kasi nga nagtanan kami. Joke lang. Okay. Ngayon, chismisan. Okay. Oh. Ibig sabihin guys, kasal isang beses. Biro nyo makita ako ni Kaisel sa CR. Salita ako ng salita, I declare na kami kasal ni Kaisel. Kami kasal ni Kaisel. Kami kasal ni Kaisel. Kami kasal ni Kaisel. Nahuli ako ni Kaisel. Di binatukan ako niyan. Ano pinagkakana mo? Kasal naman talaga tayo. Dinideclare ko lang na para siguradong kasal tayo. O parang ganun din yun. Kasal ka na kay Kristo, pinagpalat, pinaburan ka na. Bakit salita ka ng salita na ikay pinagpalat, pinaburan araw-araw? Expression ko lang yun para utusan ko sarili ko manampalataya eh. Di wala kang pananampalataya. Kasi inuutusan mo yung sarili mo na manampalataya. Di lumalabas wala kang faith. Dapat kasi maintindihan natin, may covenant. Nakipag-isa tayo kay Kristo. Kaya ihapa na po natin ang isip natin. Mayroon ako isang kaibigan, no? Pastor, bakit ganun nangyari sa asawa ko? Nagdedeklara naman kami pero namatay. Sabi ko sa kanya, kapatid, kasi kahit anong deklara mo, kapag oras niya na, oras niya na. Hindi dahil sa hindi kayo nagdeklara, kundi dahil talaga nakatakda na yun. Kaya ano man yung nangyayari sa atin, ano man yung nangyayari sa iyo, kalooban ng Diyos para sa ikabubuti mo yan. Nung sinabi ko sa kanya yun, nabuhayan siya ng loob, na lahat pala nangyayari pala sa atin ay hindi natin kasalanan, kundi ito ay kalooban ng Diyos, ikabubuti natin. Nawalan ka ng trabaho, bumagsak ang iyong negosyo, asahan mo, transition yan. Bakit kung sinabing transition? Babagsak pa rin tayo sa Romans 8:28. And we know that all things together for good for those. Ikabubuti mo pa rin yan. Bakit bumagsak ang negosyo mo? Huwag ka na mag-antayin ng kapanahunan mo. Panahon mo ngayon, you are more than conqueror. Your season is still there. Sabi nga ng Biblia, we are more than conqueror. Tapos sasabihin mo, hindi ko pa panahon. Hindi ko pa panahon, susunod pa ang panahon ko. No.
Matagal na ang panahon mo nung pinako si Kristo sa krus. Bulag ka lang kasi, ayaw mo maniwala na may covenant at ayaw mo tong paniwalaan to na ang lahat na nangyayari sa atin ay kalooban ng Diyos. Oh, yung mga verse ko noon, Old Testament eh. Pa ba? Proverbs 18:20 to 21, ng mga tinuturo ko ng araw. Proverbs, Proverbs pa lang, Old Testament na eh. Sulat to ni Solomon. Solomon under the law to eh. Proverbs 18. Maganda yung kawikaan niya, pero pag Christian living, di ko dapat nag-a-apply ng Christian living dito. Ano man sabihin ng tao ay kanyang pananagutan, ayon sa kanyang salita, siya gagantimpalaan. O, gagantimpalaan ka ayon sa iyong salita. Ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay. Nakikinabang ang bunga nito dahil dito ay nagmamahal. Totoo po to, Old Testament to. Totoo po ang sinasabi ng Biblia, pero sino bang kausap dito? Kaninong idea to? O sige, sabihin na natin na totoo to, na ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay. So kung paniniwalaan mo to, ibig sabihin nakasalalay pala ang buhay at kamatayan sa'yo, sa iyong sinabi? O hindi kaya ang buhay at kamatayan ay na kay Kristo? Mamili nga kayo. Buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay o ang buhay at kamatayan ay na kay Kristo? Sumagot nga kayo mga kapatid. Sagot kayo, kay Kristo o sa mga dila natin? Sagot kayo, salita Kay kayo. Kristo po. Kristo po. Dito po. Kay Kristo. Kay Kristo po, Pastor. Wala magsasabi ng dila dito? Wala magsasabi na nasa dila? Sige nga, wala ba magsasabi? Sabihin nyo, meron o wala? Wala. Wala po. Dila ni Kristo. Wala po. Wala. Kay Kristo po. Wala. Kristo lang po. Wala. Wala po sa akin. Amen. O ngayon, sino nataas? Kapag kay Kristo, si Kristo. Pag sa dila mo, sino nataas? Ikaw ang naitaas. Kasi mabuti lang nakapagsalita ako, kung hindi ganito ang buhay ko. Ako kaya ako gumaling ako ay 20 years na akong dinadialysis. Pinanampalatayanan ko hindi ako mamamatay. Yung mga kasamaan ko patay na ako, buhay pa. Bakit? Kasi pinaniwalaan nilang mamamatay sila. Kaya isang pagmamalaki kasi yon na nagpapakita na ibig sabihin, kung hindi ka nagdeklara, hindi ka nabuhay. Ang linaw-linaw naman kasi sa bagong tipan. Babagsak at babagsak tayo sa Romans 8:28, guys. Ito kasi yung Christian living. Tinapos na nga ni Kristo eh. Tinapos na pinaliwanag na sa iisang verse na ang lahat doon ng mangyayari sa atin at nangyayari sa atin ay kalooban ng Diyos para sa ikabubuti natin. Tinuldukan na yun. Kaya ang law of faith na yan ay hindi po yan sa atin. Tinuldukan na ni Kristo yan. Tapos sinabi pa rito, no? O sabihin na natin na ito yung sa mga Hudyo, pero yung idea kasi ang pananampalataya daw ay once eh. Jude chapter 1. Sabi rito, no? Beloved, when I gave all diligence to write unto you the common salvation. Ano yung topic niya? Common salvation. Ano yung common salvation? It was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for your faith, which was, yung faith which was once delivered unto the saints. Faith of God yung sinasabi dyan ni Edwin. Di ba sinuturo mo sa amin, merong faith of God. Totoo po yan, merong faith of God, pero merong kang faith. Yung faith of God, ito yung faith ni Christ. Nakasulat po yan sa Peter. Basahin po natin, no? 2 Peter chapter 2 yata. Mula kay Simon Pedro, unang agad, sino namang nagsasalita rito? Simon Pedro. Kanino siya tinawag nung panahon na ito? Panahon na ito ng Jewish Christian. So medyo ingat tayo. Wala lang, binibigyan ko lang kayo ng idea. Sabi dito, isang lingkod at apostol ni Jesucristo para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap. General to. Lahat namin tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. So ang pananampalataya, ito yung pananampalataya ni Kristo na ang sino mang magtiwala at manampalataya sa Kanya ay maliligtas. Ngayon ang tanong, kaninong pananampalataya yon? Kay Kristo. So ibig sabihin, yung gospel na to ay hindi sa iyo. Hindi galing sa iyo, kundi kay Kristo. Kaya wala kayong pagmamalaki. Ngayon, ang tanong, paano mo matatanggap, paano mo makukuha ang faith of God? Of course, syempre,
para makuha mo yung faith of God, God also need your faith. Magniwala ka. Ang sabi, di ba, whoever who believes in Him should not perish but have eternal life. Yung bang believe in Him ba? Lagi ba? Hindi. Araw-araw bang believe? Hindi. Ang sabi doon, whoever believes in Him should not perish. So it requires believing sa faith of God. Yung faith of God mo, hindi ikaw yung, kundi faith ng Diyos yun. Yun ang hindi mo ipagmamalaki. Pero yung faith mo, yung response mo, that is your response. Hindi mo naman ipagmamalaki yung response mo kasi ang tinanggap mo ay yung biyaya ng Diyos, hindi naman biyaya mo eh. Kaya wala ka pa rin pagmamalaki. I-divide natin ng faith. Ang faith, merong faith of God, merong faith na galing sa'yo. Ang faith mo ay tinatanggap mo yung faith of God. Huwag tayo malilito doon guys ha. Marami nalilito ron eh. Kaya pag sinasabing faith, nalilito yung iba. Na yung pananampalataya mo hindi galing sa iyo, galing sa Diyos. Kaya now I divide it. Na-realize ko, na-analyze ko na, iba yung faith of God, iba yung faith natin. Yung faith natin, tinanggap mo yung faith of God. Kaya yung faith of God, hindi talaga sa iyo yun. Totoo yun. Kasi that is faith of God. Ito yun. Pero yung tatanggapin mo na lang, yung paniniwalaan mo na lang, Diyos ko, response mo na lang yun. Hindi mo pwedeng pagmalaki yung sa iyo yun. Hindi nangangahulugan nun na part ng salvation mo yun. Hindi nangangahulugan na 50-50 yun na God's part na man's part. Kayo nga, may pagmamalaki nyo ba yung paniniwala nyo sa langit kung ba't kayo naligtas? Kasi, kung naniwala nga kayo, ba't kayo naligtas? Ano pininiwalaan nyo? Yung pananampalataya ng Diyos. Sino na itaas pa rin doon? Ang Diyos pa rin kasi pananampalataya ng Diyos yun eh. Yung tinanggap nyo. Okay. Ano pa ba? Last verse. Guys, pasensya na medyo mahaba ang full grace. Matthew 21. Ito yung mga inaano ko dati. Law of faith ko daw to. You should speak life, speak life. Matthew 21, verse 21. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y mananalig sa Diyos at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginagawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang yan, kundi sasabihin nyo sa bundok na ito na umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat, mangyayari ang yung sinasabi. Ano mang hingin ninyo sa panalangin, tatanggapin nyo kung mananalig kayo. Oh, okay. Ang tanong, anong panahon to? Ito na naman, dispensation tayo. Anong panahon nito? Panahon na hindi pa namamatay si Jesus o yung testator. Kaya manual ang kanilang pabor. Kasi ang context kasi nito, no, yung igos, yung puno ng igos, namangha si Pedro. Paano nyo nangyari yan? Natuyo agad yung puno ng igos. Di ko nababasahin to, no, pero yun ang istorya. Pero ang pinaka-highlight dito, yung sinabi ni Christ, so tandaan ninyo, kung kayo mananalig sa Diyos at di mag-aalinlangan, ayun. Kaya ang turo ko nung araw, ayan, ika, nagpapatunay na kapag hindi ka nag-aalinlangan, manalig ka sa Diyos, magagawa mo yung sa puno ng igos, mapapatuyo mo, tapos yung bundok. Tanungin ko yung mga nagtuturo nito ngayon, kahit mga perverted gospel, ganyan din ang turo, mga JIL, Pentecostal. Hinahamon ko kayo mga taga-Pentecostal o mga mahilig sa gift of the Holy Spirit. Hinahamon ko kayo. Sige nga, punta nga kayo sa may lamayan ng patay. Sa magitan ninyong pananampalataya, sige nga, buhayin niyo ang patay. Sige nga, bakit hindi kayo pumunta ng ospital? Pumunta kayo ng ospital tapos, yung mga nakaratay doon, pagalingin nyo nga sa magitan ninyong pananampalataya. Kasi sabi ni Kristo, no, hindi kayo dapat mag-alinlangan, hindi lamang yan kung sasabihin ninyo sa bundok na ito. O sige nga, punta nga kayo sa Bicol, punta kayo doon sa may volcano, palipatin nyo nga sa magitan ninyong pananampalataya. Sige nga, inahamon ko kayo, yung mga naniniwala dito, mga nag-a-apply dito. Pag nagawa nyo yun, maniniwala na ako. Kasi dapat kasi natin maintindihan, sino ba kausap ni Kristo rito? Sino kausap ni Kristo dito? Of course, mga alagad. Bakit kailangan mangyari to? At di ba yung mga alagad nagmi-miracle? Bakit si Kristo
nagmi-miracle. Bakit siya na gumagawa ng himala? Ano purpose nun? Kasi tinawag siya sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, hindi maniniwala yan hanggang hindi ka nagkakaroon ng himala. Kaya nung panahon ni Kristo, panay himala. Ganon din ang mga alagad. Remember, si Kristo tinawag niya mga alagad sa mga Hudyo. Kaya binigyan din ni Kristo mga alagad ng kapangyarihan. At wherein nangyari nga ho ito, na pagkamatay ni Kristo, sila Pedro ay nakapagpagaling ng lumpo, di ba? Bakit? Sino audience nila? Mga Hudyo. Kasi mga Hudyo, naghahanap ng himala. Saan sa Bible yun, Pastor Edwin? Sabi po kasi sa 1 Corinthians, sinabi ni Pablo, chapter 1, verse 22, ano daw yung mga Hudyo? Ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Tapos, wisdom naman ng mga Grego. Pero eto, itong verse na to, pinapakita dito, for the Jews require a sign. So, ibig sabihin ng mga Hudyo talaga, kailangan ng sign. Pastor, paano sa panahon natin ngayon? Kailangan pa bang gumawa ng himala? Sige nga, huwag niyo maniwala sa akin. Sige nga, yung mga, so hindi sumasang-ayon dito na ito ay para sa atin daw. Sige nga, buhay niyo mga patay. May tama-tama dito sa tapat namin, may lamayan dito. Punta nga kayo dito, sa Valenzuela. Sige nga, buhay niyo mga patay dito. Sige nga, kung sinasabi niyo na nasa inyong kapangyarihan. Pag hindi niyo nagawa, manahimik na kayo. Kasi hindi naman kayo yan eh. Sa mga Hudyo yan eh. Yan is mga disipulo. Kasi sila ay tinawag din ni Kristo para mangaral nung panahon na ito. Dispensation. Ngayon, ito ang tanong. Sa panahon ba natin mga Kristiyano, kailangan pa ba natin ng faith para tayo ay gumaling, para tayo ay maghimala? Walang bagay na nangyayari sa mundo na hindi nangyayari na kalooban ng Diyos. Wala pong aksidente. Lahat plano ng Diyos. Ang big idea, the law of faith only to the Old Testament people, not in the New Testament Christians. Totoo po na may law of faith sa mga Old Testament. Agaya nung si Kristo, no, yung dinudugong babae, sabi niya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ano daw nagpagaling sa kanya? Si Jesus ba? Hindi. Yung kanyang pananampalataya. Yun sinabi ni Christ yun. Hindi si Kristo nagpagaling. Hindi nga, sinabi na nga ni Kristo na sa pananampalataya daw siya pinagaling eh. O, di ba? Sa pananampalataya. Pero sa bagong tipan, sa panahon natin mga Kristiyano, ano nagpapagaling sa atin? Basa. By His stripes, we are healed. Sino na itaas kapag stripes? Si Kristo. Pag sinabi naman na dahil sa iyong pananampalataya, ikaw'y gumaling, sino nataas? E di ikaw. Kasi nanampalataya ka eh. Tingnan nyo guys, Old Testament kasi yung idea na pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pero sa bagong tipan talaga, sa magitan ng kanyang latay, tayo'y pinagaling na. Kaya ito, yung healed forever na to, kasama to sa covenant pala. Hindi yung araw-araw mo pagsusumikapang panampalataya ng kasama yun. Kaya ano ang big idea? Dito tayo maniwala sa covenant, kasama yun, kasama sa kasal yun. Kasama sa testamento ni Kristo yun. Kasama sa testamento ni Kristo na hindi ka lang niya pinatawad sa iyong mga kasalanan, kundi dahil ikaw ay ligtas at banal na sa mata ng Diyos. Kasama din sa testamento ng kasal natin ay healed forever and favored forever. Lahat ng ito nandito sa covenant. Kaya ang big idea dito tayo magtiwala. At ang covenant na to, isang beses lang to pangyayari sa buhay mo, hindi araw-araw. Matagal ka nang diniklarang pinagpalat, pinaburan, kaya nga naka-aerostens yung mga yan eh. Di ba? Di ba nahalata yun? Kasi may covenant. Ito ang hindi na-highlight. Ang pure grace, tinuturo tong covenant kasi ito naman totoo. Ang finished work of Christ ay nasa loob nito ang covenant. Kaya lahat ito puro once lang. Once. Pag covenant, once. Tapos ipayapan nyo na isip nyo mga kapatid. Yung iba walang kapayapaan ng pag-iisip dahil dyan kaya apektado yung buhay nila. Alam nyo yung turong ganyang law of faith na yan, delikado yan, marami nasira ang buhay dyan. Hindi nyo alam. Pastor, hindi kasi ako nakapag-declare ngayon eh. Pastor, hindi kasi ako nakapag-healing bread eh. Alam nyo guys, yung sinabi ni Kristo, no?
sa Corinthians 11. Alam nyo kung anong purpose talaga ng healing bread o yung tinatawag nating communion? Alam nyo kung anong purpose? Ito yan, no? Anong purpose ba tayo nagko-communion? Para ba pagalingin ang mga sakit natin? I don't think so if that's true. Pero sabi kasi dito sa 11 eh. Dapat doon tayo sinasabi ng Bible. Sabi rito, no? Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon na binibigay ko naman sa inyo. Ito sabi ni Jesus, no? Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat sa Diyos at pinagparapira sa iyon. At sabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo itong bilang ano daw? Healing bread ba araw-araw? Ito ba tinuturo? Hindi. Para lumusog ba? Hindi. Ang sabi dito, no, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito'y bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, para sa inyong healing bread ba? Hindi. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Pag inaalaala, paalaala doon sa covenant, ito. Alaala na ikay kasal kay Kristo at dahil inaalaala mo na ikay kasal kay Kristo, maaalala mo tuloy na ikay pinatawad na, ikay ligtas na, ikay banal na, ikay pinagpalat, pinaburan na, ito ay nasa covenant. Kaya ang pag-aalaala kay Kristo sa communion ay inaalala mo na ikay kasal kay Kristo. Kasal ka kay Kristo, oy. Kaya ito ay naturally will happen, inevitably, automatic. Di na kailangan mag-declare, automatic na mangyayari sa ito. Kasi nasa covenant na. Ano, Pastor Edwin, wala ba talaga akong gagawin? Tanggapin mo katotohanan na wala kang gagawin at wala kang sasabihin. Enjoy mo yung buhay mo. Ang gusto ng Diyos sa atin, enjoy na natin ang buhay natin. Huwag na natin siyang pakialaman sa kanyang mga ginawa. Enjoy mo yung buhay mo, enjoy mo yung mga mahal mo sa buhay, mga binigay ng Diyos sa'yo, magpagpapala ng Diyos sa'yo. Huwag ka na mag-alala sa Diyos. Yun ang mensahe dito. Kaya ang pure grace po ay nagtuturo ng katahimikan ng pag-iisip. Kaya ang big idea uli, dahil tayong mga nasa bagong tipan, ay magtiwala sa minsanang tipan ni Kristo sa atin. Yan po yung big idea. Once. So, yan lamang po ang aking pag-aaral ngayon. Maraming salamat po. Pasensya na po kung napahaba. Napakahaba ho kasi ho nito. Itong pure grace gospel na to. Iba ho to sa natutunan natin dati. Kaya, malinaw, no? Diba? Pure grace. Purong biyaya lang talaga at walang galing sa atin ang ating pabor ng Diyos.